Okay, fine. Maghanap ako ng saging na pula. Walang nagawa si Aaron kundi sundin ng ina. Good to hear that, son. Hihintayin ni Ashley ang saging na pula. May anak, I love you. Ngiti-ngiti na sabi ng ginang. Hindi na nito pinagsalita pa sa Aaron nang pindutin nito ang end button. Third person's POV. Shit, where am I going to get that fucking red banana? You're always a pain in my ass, Ashley. Bulong sa sarili ni Aaron pagkatapos ng tawag ng kanyang ina. Sa poong noon na nag-iisip kung saan makakahanap ng saging na pula. Kaagad niyang tinawagan ng assistant para utusan ito. Wala pa 5 minuto ay pumasok na ito sa office niya. Sir, bakit po? Hanapan mo nga ako ng pulang saging. Kaagad na sabi niya. Pulang saging, sir? Para saan po? Pwede ba, huwag ka na magtanong. Basta hanapan mo ako ng pulang saging. That's all. Kakamot-kamot sa ulo na nakatingin sa kanyang assistant, kahit siya hindi alam kung saan siya hahanap ng pulang saging. Ashley's POV. Ashley, bagay na bagay ito sa'yo. Lumapit sa akin ang mommy ni Aaron para isukat ang dress na hanggang hita ko lang yata ang haba. Nandito kami sa mall. Dinala niya ako dito para daw bilhan ako ng mga gamit ko. Wala daw kasi siyang nakikitang gamit ko sa kwarto ni Aaron pero ang totoo hindi naman ako doon natutulog kaya wala siyang makitang gamit ko. Ang dami niyang pinasukat sa akin. Binilhan niya na rin ako ng maternity dress at ang malalapay binilhan niya na rin ako ng butas-butas na pantulog sa gabi. See-through dress. Ano nga bang tawag nun? Para yun sa mga nag-honeymoon. Napag-usapan namin iyon ni Irish noon eh. Kapag sa gabi itong suot mo, Ashley, para naman... Hindi tunuloy ng ginang ang gustong sabihin. Pinangunahan ito ng tawa. Hindi lang isa ang binili niyang pampaakit. Nakalimutan ko kung anong tawag dito pero nasa dulo na ng dila ko. Ayoko naman tanungin si tita kung anong tawag dito. Basta, alam ko na 90s. Binilhan niya rin ako ng ternong underwear, mga swimming attire. Parang may balak pa yatang maligo ang mommy ni Aaron sa beach. Pagkatapos namin sa mga damitan, sa mga sapatos naman kami, hindi niya ako binilhan ng sandals dahil hindi ko pa naman daw maisusuot iyon. You know what, Ashley? Ang gaan-gaan na loob ko sa'yo. Parang totoo na nga kitang anak. Ganito palang feeling kapag may anak na babae. I always dream to have a daughter like you. Pero hindi binigay kaya sa'yo ko nalang ibibigay ang pagmamahal ng isang ina nang nangangarap na magkaroon na anak na babae. Nabigla naman ako nang yakapin niya ako. Paglabas namin sa mall nakita kaagad namin si Senyor Rafael. Kala ko hindi mo na kami susunduin. Busy ka na naman dyan sa kumpanya mo. Para nagtatampo pa na sabi ni Senyora sa asawa. Pwede bang hindi kita sunduin? Kahit siguro nasa ibang bansa ka pa, isang tawag mo lang sa akin, lilipad ako para puntahan ka. Palima ko napangiti. Ang sweet kasi. Sa halip na ang kasamang bodyguard ni Senyor ang kukuha sa mga dala namin ay si Senyor Rafael na mismo ang kumuha noon at nagpasok sa loob ng sasakyan nito. Doon ako matutulog sa anak mo ngayon. Nang makapasok sa loob ay kaagad na sabi ni Senyora, Ot, kung ganoon doon na rin ako matutulog. You know that I can't sleep without you, hon. Banat ni Senyor Rafael. Palihim lang akong napapangiti at nakikinig sa kanila. Nasa likuran kasi ako habang si Senyora Carmela ay nasa unahan katabi ni Senyor Rafael. Bigla ko naalala, hindi nga pala ako natutulog sa kwarto ni Aaron. Paano na kung doon sila matutulog sa bahay ni Aaron? Malalaman ni tita na natutulog ako sa maid's room? Paano na to? Anong gagawin ko? Nasa living room kami ni Senyora Carmela habang si Senyor Rafael naman ay nasa kusina nagluluto ng ulam. Nakakamiss dahil ganito din sila mama at papa. Palaging talo si papa pagdating sa bahay. Si mama ang palagi nasusunod at si papa ang under ni mama. Ang sagot naman palagi ni papa sa akin kapag tinatanong ko siya kung bakit hindi niya magawang labanan o palaging nagpapatalo na lang siya sa kasungitan ni mama. Hindi nasusukat ang tapang na lalaki sa pamamagitan ng pananakit sa mga babae. Ang totoong matapang na lalaki, magbibigay ng distansya at magpapatalo kahit na ano pang ugaling meron ng babae. Nakakamiss si Papa. Ashley, nanahimik ka na. Puna sa akin ni Senyora. Nasa kalagitnaan na rin ang palabas ng aming pinapanood. Nandito din sa sala ang pinamili namin. Hindi pa na ipapasok sa loob ng kwarto ko. Pasekreto ko na lang siguro itong dadalhin sa maid's room para hindi makita ni Senyora. Naalala ko lang po magulang ko. Pagsasabi ko ng totoo, natahimik si Senyora at tinitigan lang ako. Hinapos niya ang buhok ko.
I heard about your family, Ashley. I'm sorry but nagpa-imbestiga ako about sa'yo. Kagad ako napatingin kay Senyora. Pinaimbestigahan niya ako. Nalaman kong namatay sa sunog ang family mo. I'm sorry, Ashley. But you know what? I am so proud of you, Ashley. Na kaya mo lagpasan ang mga nangyari sa'yo. Kaya nga gustong gusto kita. Sa kabila na nangyari, nagawa mo pa rin pagpatuloy ang pinagbubuntis mo. Dahil kung sa ibang babae, siguro ang nabuntis ng anak ko at sila ang nasa katayuan mo. Baka pinalaglag na nila ang apo ko. Mahabang litanya ni Senyora. Hindi ko po magagawa iyon, Mom. Kahit na hirap ako noon, hindi ko kayang ipalaglag ang baby. Lalo pa at dugot laman ko ito. Sorry po kung nagawa ko sirain ang kasal ng anak niyo. Desperada na po kasi talaga ako noon. Kwento ko sa ginang. Bigla niya akong niyakap. It's okay, Ashley. Hindi ko din naman gusto si Lara para kay Aaron. Kahit labag sa akin na magpakasal si Aaron kay Lara, hinayaan ko nilang si Aaron sa kanyang desisyon. Pero ngayong may apo na ako at gustong gusto pa kita para kay Aaron, gagawin ko ang lahat, Iha, para paibaling lang ni Aaron sa iyo kanyang pagtingin. Ho? Halos hindi ako makapaniwalang ako ang gusto niya para kay Aaron. Natapos ang usapan nang tawagin kami ni Sr. Rafael. Yung kunot na kunot ang noon niya habang papalapit kami sa kanya. Nasaan pa kasi yung maid ni Aaron? Reklamo ni Sr. Rafael. Umuwi daw ng probinsya. Nagrereklamo ka ba, Han? Hindi naman. Just asking lang kung nasaan. Para siya dapat ang nagluluto ngayon dito. Kung hindi lang kita mahal, di ko gagawin to eh. Reklamo pa nito. I love you too, hon. Now, shall we eat now? Baka mauwi pa sa iwala yan ang gabing ito. Nakangiting sabi ni Senyora. Of course, hon. Kaagad namang nagbigay ng daan si Sr. Rafael para tuluyan na kaming makapasok sa loob ng kitchen. Takot lang siguro nitong hiwalayan ni Senyora. Hindi ko na naman mapigilan ang ngumiti. Habang kumakain kami, tahimik lang kami nang magsalita si Senyora Carmela. Ashley, gusto mo ba ulit na mag-aral? Kaagad na baling ang tingin ko sa kanya. Bakit po? Kung gusto mo, pwede ka naman mag-aral ulit. Buntis na ho ako. Hindi ho ako pwede mag-aral. Sagot ko nang nalulungkot. Of course you can. Pwede ka pa naman mag-aral. Maraming buntis na nagpapatuloy sa pag-aaral. Pwede ka mag-leave kung malapit ka ng mga anak. Pwede ka dahil pagmamayari ni Aaron ang school na papasukan mo. Pagmamayari ni Aaron? May naipatayo na siyang school? Ang galing naman ng hudas na iyon. Kung gusto mo, sasabihin ko kay Aaron. Huwag na po. Kagad kong putol sa sinabi ng ginang. Ano gusto mo sabihin sa akin? Is there anything I should know? Sabay-sabay kami napatingin sa kararating lang na si Aaron. Speaking of hudas talaga ito. Nanonood ang kanyang pabango sa paglapit niya sa kinaroroonan namin. Finally, you're here, son. Maupo ka na at sabayan kaming kumain. Pagyaya ng ginang sa anak. Tumabi ito sa akin. Anong meron? Nandito kayong dalawa ni Dad? Tumingin pa siya sa akin. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala akong kasalanan kung bakit nandito mga magulang mo. Dito kami matutulog. Kagad na sagot ng dad ni Aaron. What? Halos hindi naman makapaniwala si Aaron. Bakit dito kayo matutulog kung meron namang mansyon na mas maluwag pa sa bahay ko? Bakit ba? Ayaw ba kami patulugin dito? Kahit isang gabi lang? Parang nagtatampo na sabi ni Senyora. Hindi sa ganoon. Muli na naman tumingin sa akin si Aaron. Yumuko na lang ako. Kanina pa kasi siya tingin ng tingin sa akin. Hindi ko alam kung galit ba siya o gusto niya lang talagang tingnan ako. So, what did I hear earlier? Do you have something you want to tell me, Mom? What is it? Binalik na naman ni Aaron ang topic kanina. Si Ashley, gusto ko kasi mag-aral siya sa school na pagmamayari mo. Sagot ng ginang. Kaagad na tumingin na naman sa akin si Aaron. Baka sayangin niya lang ang pinag-aaral niyo sa kanya. Much better kung dito na lang siya sa bahay. Sabi naman ni Aaron. Sabi ko na babarahin niya lang ang mommy niya. Nagsitahimik na rin kami pagkatapos. Pagkatapos kumain, nagpresenta na ako na maghuhugas. Pagkatapos ay tinawag na ako ng ginang. Si Aaron naman at ang dad niya ay nasa minibar at umiinom. Baka malasing si Aaron. Ma'am, meron pa po ba kayong... Pinutol ng ginang ang gusto ko sabihin. Itatanong ko lang sana kung meron pa siya na gagawin dahil magpapaalam na rin akong papasok na sa kwarto at matutulog. Hindi ba't sinabi kong huwag mo na akong tawaging ma'am?
tita ang itawag mo sa akin. At kapag naikasal na kayo ni Aaron, you can call me mom. Halika, tulungan mo ako ipasok natin itong pinamili natin kanina. Saan po? Ako na po papasok niya sa kwarto, tita. Presinta ko. No, let me help you, Ashley. Kinuha nito ang 4 na paper bag kaya may natira pang 4 dahil 8 lahat iyon. Nauna maglakad sa akin si tita nang tahakin nito ang kwarto ni Aaron. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad itong pinigilan. Tita, hindi po dyan ang kwarto ko. Nahihiyang sabi ko. Kaagad na kumunot ang noo ni tita. Bakit hindi kayo magkatabi ni Aaron? From now on, dito ka na matutulog sa kwarto niya. Kakausapin ko sa Aaron. Maotoridad na sabi sa akin ni tita. Napangiwi kaagad ako ng tuluyan na nitong buksan ang pinto. Napalunok ako. Ang bango ng sumalubong sa amin. Hindi pa kasi ako nakakapasok dito sa kwarto ni Aaron. Gusto kong linisin nung unang araw ko dito pero pinagbawalan niya akong pumasok dito. Siguradong magagalit yun kapag nakita niyang nandito ako. Inilapag ko ang mga paper bags. Maging si tita ay inilapag niya sa table. Humihikab na tumingin sa akin si tita. Inaantok na ako, Ashley. Ikaw na bahala dito. Lalabas na ako. Matulog ka na rin. Huwag ka na lalabas. Bawal sa'yo magpuyat. Inaantok na sabi ni tita sa akin. Tumango na lang ako pero bala kong sumunod na rin sa kanya palabas para dalihin ang mga paper bags sa kwarto na kinahihigan ko. Nagpaalam na ng tuluyan si tita kaya kaagad kong kinuha ang mga paper bags nang tuluyan ang makalabas si tita. Nagmamadali akong lumapit sa pinto para lumabas pero nang pihitin ko ito, ayaw magbukas. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi. Muli kong pinihit pero ayaw talaga. Sinadya ba ni tita na ilak ang pinto dito? Pinasadahan ko ang kabuuan ng kwarto ni Aaron. Paano ko makakalabas? Paano ko magalit sa Aaron na nandito ako? Baka sakaling niya na naman ako. Naglakad akong palapit sa kama at doon umupo. Oh, ang lambot. Sambit ko pa. Medyo matigas kasi yung kama ko doon sa tinutulugan kong maid's room. Paano ko magbibihis kung wala akong damit dito? Medyo napangiti na naman ako. Tinignan ko ang laman ng paper bags pero wala man lang ako nakitang pwede kong suotin. Lahat pala ng iyon ay sexy nighties. Meron pang lakad pero hindi naman ako aalis kaya bakit ko isusuot iyon? Mag-isip ka, Ashley. Paano na to? Sa huli, nang hindi ko na matiis ang pangangati ng katawan ko, nagdesisyon akong pumasok na sa banyo para maglinis ng katawan. Malalagot ako nito dahil ginamit ko ang sabon ni Aaron. Pagkatapos ko maglinis ng katawan, hiniram ko muna ang tuwalya ni Aaron para ibalot sa ubad kong katawan. Nang makalabas sa banyo, ganoon na lang ang pagkagulat ko na makitang nakatayo na sa harapan ko si Aaron. Ay, butiki! Napasigaw pa ako. Mahigpit kong hinawakan ng tuwalya na silbing nakatakip sa hubad kong katawan. Napalunok ako. Ang sama ng tingin ni Aaron sa akin. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko. Nahiya akong bigla. Tuwalya niya itong gamit ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya galit dahil malumanay ang tono ng kanyang pananalita. Ano kasi? Yung mommy mo, nalaka ko dito sa loob ng kwarto mo. Lalabas na sana ako pero nung pihitin ko yung doorknob, hindi ko na mabuksan. Lalabas na lang ako pagkatapos ko magbihis. Sagot ko, saka naglakad patungo sa kanya para dumaan sa tabi niya. Who told you to use my towel? Ito na nga, nagiging galit na ang tono ng pananalita niya. Lalaban ko na lang. Hindi ko na kasi matiis ang pangangati ng katawan ko kaya naglinis na ako ng katawan. Sorry. Nagpisign pa ako sa kanya. Magkalapit na kami kaya naamoy ko na ang hininga niyang amoy alak. Napalanok akong muli. Mukhang lasing yata siya. Naku, mas pinag-igihan ko na lang na daanan siya pero bigla na lang niyang hinigit ang kamay ko. Nanlaki mga mata ko nang magkatapat na ang katawan namin. Sunod-sunod ang paglunok ko kasabay ng higpit kong pagkapit sa tuwalya na nakabalot sa katawan ko. Ano yun? Nautal kong tanong sa kanya pero nakatitig lang siya sa akin. Mas lalo akong napalunok nang bumaba ang tingin niya sa aking dibdib. Iniwas ko kagad ang aking paningin. Nalaking muli ang aking paningin nang hapitin niyang aking bewang. Mas lalo ako napalunok kasabay ng malakas na tambol sa dibdib ko. Unti-unti ko siyang itinutulak palayo sa akin. Hindi ko naman magawang makawala sa kanya dahil ang higpit ng pagkakahapit niya sa bewang ko. Nabigla na lang ako nang kuyumusin niya ng halikan labi ko. Napatili ako. Stop making a noise.
Nalaki mata ko sa sinabi niya na bitawan niya ang labi ko at muli niya na namang sinakop ito. Napakurap-kurap ang mga mata ko habang nakadampi ang labi niya sa labi ko. May pagkasadista niyang inaangkin ang aking labi. Mapagparusa at walang pag-iingat. Napapikit na lang ako dahil hindi ako makawala sa bisig niya. Naimulat ko ang aking mga mata nang pilit niyang hinubad sa akin ang tawon niyang nakabalot sa aking hubad na katawan. Huwag mong hubarin. Wala akong suot na kahit na anong underwear. Wrong move yata ang sinabi ko dahil ngumisi ito. Pilit niya pa rin hinuhubad ang tuwalya sa katawan ko pero may lakas pa naman ako para hawakan iyon ng mahigpit. Alam kong lasing ito dahil sa klase ng kanyang mga tingin. Mapupungay ang kanyang mga mata at wala ding masyadong lakas. Nagkamali na ako noon kaya hindi ko nadadagdagan pa iyon. Lasing lang si Aaron kaya niya sinasamba ang labi ko. Kung hindi siya lasing baka sinakal niya na ako ngayon dahil nangahas akong pumasok dito sa kwarto niya. Mas lalo pa itong naging agresibo. Marahas na gumapang ang labi niya sa aking leeg. Gustong ko mawala ng ungol ko sa ginagawa niyang paghalik sa leeg ko. Buti na lang napigilan ko ang pag-ungol. Pilit ko na lang siyang itinutulak palayo sa akin dahil yun lang ang paraan para makawala sa kanya. Pero habang itinutulak ko ito, mas lalo namang humihigpit at mas lalong napapalapit ang aming katawan. Don't leave me, Lara. He whispered. Naiisip niyang ako si Lara. Muli niya na namang inangkin ang labi ko, kasabay ng pagtulak niya sa akin sa malambot niyang kama. Aaron, hindi ako si Lara. No, please. Pakiusap ko sa kanya. Pinipigilan ko siya sa gusto niyang gawin dahil baka bukas ay pagsisihan ko na naman ito. Sandali niya akong tanitidan at tinigilan ang paghalik sa akin. Ashley. Sambit niya. Oo, ako si Ashley. Hindi ako si Lara. Kaagad na sagot ko pero sa halip na umalis sa pagkakadagan sa akin, ay muli niya na naman akong hinalikan at gumapang pang kamay niya sa aking bewang. Wala pang nakakahawak sa akin ng ganito. Kahit na may nangyari sa aming dalawa, hindi pa niya nakahawakan iyon. Diyos ka. Napaungol ako. Hindi ko na napigilan pa. Sa halip na pangalan niya ang sambitin ko, Judas ang nasambit ko. Natigilan siya at napatitig sa aking mukha. Ashley! Gulat na sambit niya. Ako din ay napatitig sa kanya. Naiwan pa sa ere ang pag-awang ng labi ko. Umalis siya sa pagkakadagan sa akin. Nang makabawi ay kaagad kong hinila ang tuwalya para matakpan ang katawan ko. Taningin pa niya ako bago nagsalita. I'll kiss and fuck you hard next time when you're 18. That's your punishment for ruining my life, Ashley. But not this time. Pinasadahan niya muli ako ng tingin. You're only 17. I don't want to be in trouble. Tumayo ka na dyan at magbihis. Habang nakapagtitimpi pa akong huwag kang galawin. Maotoridad niyang sabi sa akin. Ilang araw nang nakalipas simula na matulog sila tita sa bahay ni Aaron at ilang araw na din na nakalipas noong muntikan niya na akong angkinin. Buti na lang talaga at tumigil pa siya pero bumabalik lang sa isip ko mga sinabi niya. Nakatatak na nga yata sa utak ko at isipan ko. Gabi-gabi na lang kasi naiisip ko mga sinabi niya. Parang ayoko na lang dumating ang araw ng birthday ko dahil sa sinabi ni Aaron. Mukhang hindi siya nagbibiro. Paano nga kung parurusahan niya ako? Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-iisip. Mag-isa na naman kasi ako sa bahay ni Judas. Si Judas, sigurado akong anong oras na naman ng gabi uuwi iyon. Palagi namang ganoon. Mas mabuti na rin talaga iyon para hindi na kami nagkikita-kita dito sa bahay niya. Tumunog ang aking phone. Si Tita Carmelan tumatawag. Hello, Tita? Sagot ko. Hello, dear? Maya-maya may darating na delivery dyan. Yun ang uniform mo. Huh? Uniform? Tumaas ang boses ko. Yes, Iya. I want you to continue your studies. Huwag ka mag-alala. Pinasikaso ko na lahat. Sinabi din ng professor mo na hindi ka na lang daw biglang pumasok. Nakailang tawag din sila sa'yo pero hindi mo sinasagot. Sayang naman, Ashley, kung hindi mo tatapusin ang pag-aaral mo sa taong ito. Bukas na bukas, pwede ka nang pumasok. Sasabihin ko sa Aaron na ihahatid ka niya tomorrow. Nailipat na rin kita sa school na pagmamayari ng soon husband mo. Napatulala ako at the same time ay napanganga. Wala man lang pasabi sa akin si Tita Carmela na pinaasikaso niya na pala ang pag-aaral ko. Nagdesisyon na sila para sa akin at ang masama pa, pagmamayari pa ni Judas ang school na pinaglipatan ko.
Alam ko magagalit lang ang lalaking iyon kapag nalaman niyang ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Maliit pa lang naman ang tiyan ko at ilang buwan na lang ay bakasyon na. Sayang naman kung hindi ko matatapos yung taon na nasimulan ko. Nasasala na ako nang may bigla na lang magsalita sa likuran ko. Ang ikli ng palda mo. Natigilan ako sa aking paglalakad nang marinig ang boses ni Judas. Pinunan niya ang uniform ko. Mas tinitigan pa niya ako. Ano na lang kaya sasabihin ng mga amigo ko kapag nalaman nilang ang magiging asawa ko pala ay isang high school student at may gatas pa sa labi? Grabe naman to. Wala naman akong gatas sa labi. Ay, nakikita ba siya? Kaya pala lagi niyang pinapapakan labi ko. Bahagi ako napangiti dahil sa naisip ko. Akala ko ba umalis na siya? Bakit nandito pa siya? Nakangawing lumingon ako sa kanya. Nasilayan kong nakasuot na ito. Mukhang paalis pa lang. Hindi ko na siya napansin kanina. Nandito pa pala siya. Sabagay nasa kwarto lang naman ako kanina. Hindi nga ako kumain ng umagahan. Hinila ko naman ang laylayan ng uniform ko dahil sa sinabi niyang maikli. Ito yung pinadala ni tita na uniform sa akin kaya akala ko talagang maikli ang uniform sa school na papasukan ko. Magbihis ka. Hihintayin kita. Kabigla-bigla naman ang sinabi niya. Hihintayin niya raw ako. Hindi siya galit. Hindi man lang siya nagtaka. Sabagay, baka sinabi na ni tita sa kanya. Nakapagtataka naman ay kinikilos niya. Ano pang tinitingin-tingin mo? Kumilos ka na. Muli ay sabi niya sabay sulyap sa kanyang wristwatch. Lahat ng palda ko ganito kaikli. Anong gusto mo? Magpatahi pa ako? Ingos ko sa kanya. Sinamaan naman kaagad niya ako ng tingin. Yun lang naman ang sinabi niya at saka naglakad ng palabas. Sumunod na rin ako sa kanya. Nakasunod lang ako hanggang sa makarating kami sa garahe. Huminto siya sa paglalakad at saka nilingon ako. Bakit ka ba nakasunod sa akin? Kunot noon na tanong niya. Ihatid mo ko, di ba? Sabi ko naman. Ngumisi lang siya saglit at saka bumalik na ulit ang drawing ng kanyang muka. Sino nagsabi sa'yo na ihatid kita? I'm not a driver to take you wherever you want to go. You want to study again? So work hard for it. Don't say it's my obligation to take you in school every day. Sarkastiko siyang ngumiti. Natigilan ako at yumuko na lang. Sabi ko na napahiya pa tuloy ako. Aalis na po ako, Daddy. Nakayukong paalam ko sa kanya na tila pabulong ko lang nasabi. Ngunit sadyang narinig niya kaya natigilan ako na magsalita siya. What did you just call me? Tama bang narinig ko? Did you just call me Daddy? Humarap muli ako sa kanya. Tama pong narinig niyo. Pwede naman siguro kitang tawaging Daddy kasi nga mas matanda kayo sa akin ng 10 taon. At isa pa, hindi ko na natapos ang gusto kong sabihin dahil parang isang hangin na bigla na lang nakalapit kaagad sa akin si Judas at isinandal ako sa kanyang kotse at mabilis na pinarusahan ng halik. Nanlalaki ang mga mata ko habang mahigpit niya akong hinahapit sa bewang habang pinaparusahan naman ng labi niya ang labi ko. Hindi pa siya nakontento. Mariin pa niyang idiniin ang kanyang mga kuko sa aking panga at saka pinagpatuloy ang paghalik sa akin. Umabot ng ilang minuto, hindi pa rin niya ako binibitawan. Halos hindi na nga ako makahinga sa klase ng kanyang halik. Hingal na naman ako nang bitawan niya ang labi ko. Say it again. Pareho tayong hindi makakapasok sa araw na ito. Banta niya sa akin. Mga mata niyang ang sama kung makatingin. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang ginawa niyang paghalik sa akin. Pagkatapos noon, iniwan niya na lang ako. Pinaharurot pa ang kotse samantalang ako'y nakatulala pa. Nang matauhan ay lumabas na ako para sumakay na lang ng taxi. Kaya heto, naglalakad na papasok sa university. Hindi lang makapaniwalang pagmamayari din ito ni Judas. Ang dami naman niyang pag-aari. Ganoon na ba katagal sa mundo si Judas para magkaroon siya ng maraming negosyo? Galit na galit tawagin Daddy. Kung yun na lang kaya ang iasar ko sa kanya, baka oras-oras ako makatikim ng halik sa kanya. Huwag na nga lang. Pero ang sarap niyang humalik. Masakit nga lang ang kapalit ng sarap niyang halik dahil kung saan-saan niya na lang ako isinasandal ng pabigla. Sama talaga ng ugali ng Judas na yun. Senior high na rin naman na ako kaya tinanggap ko ng offer sa akin ni tita. Makatapos man lang ako ng secondary high school bago ako magkaroon ng anak. Ayos na sa akin. Tinataha ko ang corridor nang may makita akong pamilyar na pamilyar sa akin. Nang tuluyan itong humarap sa akin, saka ko lang nakilala. Si Irish? Binlasan ko na lang ang paglalakad para maabutan ko si Irish. Nang tawagin ko naman ito ay kaagad na lumingon sa akin. Halos takbuhin ko na para lang makarating kaagad sa kinaroroonan niya pero pareho kami na hindi makapaniwala sa isa't isa. Ashley?
Hindi makapaniwala niyang sambit. Tumangutango ako. Ako nga. Sagot ko naman. Nabigla ako nang bigla niya akong yakapin at hindi makapaniwalang nagtatalon pagkatapos. Ikaw nga, kailan ka pa lumipat dito? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Sunod-sunod na tanong niya. Ngayon lang? Sagot ko naman. Hoy, mabuti afford mo dito ha? Hindi ka naman matalino para bigyan ka ng scholarship. Baka nag-appam ka na. Asar niya sa akin. Hindi. Meron lang mababait na taong kumupkup sa akin at pinagpatuloy nila ako sa pag-aaral ko. Pagsisinungaling ko. Talaga? Mayayaman pala yung kumupkup sa'yo. Ang mahal kayo ng tuition dito. Sabi niya sabay tingin sa kabuuan ko. Mas lumapit pa siya sa akin at saka bumulong. Usap-usapan dun sa atin, buntis ka daw? Totoo ba? Marahan akong tumango. Ay naku, totoo pala talaga. Sinong ama? Sunod-sunod na tanong ni Irish. Hindi ko kilala. Pagsisinungaling ko ulit. Ay naku, nagkamali ka kasi ng pinasukan ng room eh. Gusto kaya kita para kay Kuya Harold. Si Kuya Harold, kasal na ba siya? Kamusta na siya? Sunod-sunod din na tanong ko kay Irish. Ayun, broken. Ha? Bago kasi ang kanilang kasal na aksidente ang fiancé niya. Kaya walang naganap na kasal dahil namatay sa Atomika. Balungkot na kwento sa akin ni Irish. Nakakalungkot naman. Kawawa naman si Kuya Harold kung ganoon. Pareho pala kami malungkot sa araw na iyon. Kung nawala ang fiancé niya, sa akin naman buong pamilya kong nawala. Oo, nalulungkot ako para kay Kuya. Kaya nga pinalipat niya na ako dito sa Manila para kasama niya sa bahay niya. Natatakot din kasi ako. Baka kung anong gawin ni Kuya sa sarili niya. Masyado niya mahal sa Ate Mika. I'm sorry, Besh. Nasaktan ko ang damdamin mo. Ano ka ba? Wala na sa akin yun. Medyo matagal na rin. Ilang linggo na rin na nakalipas. Isa pa buntis na kaya ako kaya hindi ko namamahalin si Kuya Harold. Hindi na kasi kami pwede. Balungkot na sabi ko. Bakit naman hindi? Single pa rin si Kuya. Isa pa hindi mo naman alam mo kilala ang ama niyang pinagbubuntis mo. Malay mo, may second chance ka na kay Kuya. Tukso ni Irish sa akin. Sumasakit ang ulo ko sa assignment namin sa math. Ito yung subject na tinatakasan ko noon pero wala akong magawa ngayon kundi ang pagbutihan ng pag-aaral ko. Ayoko mapahiya kay Tita Carmela. Pinag-aral niya ako kaya dapat suklian ko iyon ng magandang grades. Sisikapin ko na hindi bumagsak sa mga subject. Noon kasi wala lang sa akin kahit na mabagsak man ako. Ganoon ako kasama sa mga magulang ko. Hindi ko man lang naisip ang mga nagastos nila sa akin, ang pagod nila sa pagtatrabaho. Si Papa na isang construction worker habang si Mama naman ay paminsan-minsan naglalaba para magkaroon ng pera. Kusa na lang na tumutulong ang aking luha nang maalala ko sila. Ganoon ako kasama na anak. Hindi ko man lang sila pinahalagahan. Tama nga sila. Tsaka mo lang marirealize ang bagay o ang mga mahal mo sa buhay kung wala na ito at iniwan ka na. Sunod-sunod na tumulong aking luha. Nagre-research ako sa cellphone nang bigla na lang mag-blackout ang screen ng aking cellphone. Kinuha ko ang charger para i-charge ito ngunit hindi naman gumana. Hindi ko alam kung nasira na ba ng tuluyan ang cellphone ko o sira lang din ang charger. Tumayo ako mula sa aking double deck na kama. Oo, nandito na ulit ako sa maid's room. Simula nang umalis sila Tita Carmela ay kaagad akong lumipat dito. Nakakatakot makatabi sa kama ang isang hudas. Yung bigla na lang niyayakap ang sarili sa akin habang ang mga mabalbo naman niyang mga hita ay nakadantay pa sa aking puson. Nabulabog ang pag-iisip ko na may marinig akong sigaw mula sa labas ng kwarto kong ito. Ashley! Rinig kong tawag ni Huda sa akin. Mukhang kauuwi niya lang. Itinabi ko na lang muna ang assignment ko. Paano ako makakagawa ng introduction ko about myself? I-memorize ko lang naman ang mga sasabihin ko bukas at pagpapakilala ko sa lahat. Kailangan daw kasi mahabang introduction. Sa public school naman walang ganoon. Tamang pagpapakilala lang ng pangalan ay ayos na. Ay naku, ang dami naman tiyatsaburetso ng school ni Judas. Napakamot ako nang wala sa oras. Ashley! Narinig mo ba ako? Napalungon ka agad ako sa pintuan nang muling sumigaw mula doon ang hari. Nakalimutan kong nasa labas pala ng kwarto ko si Judas. Kaagad ako lumapit dito at pinagbuksan. Nabungaran ko siyang tanging shorts lang ang suot habang basa pa ang buhok nito. Kanina ka pa ba? Nautal kong tanong sa kanya sabay sulyap sa mabalahibo niyang puson. Sumalangit na ang virgin eyes ko.
Pabulong na sabi ko. May sinasabi ka? Kunot na kunot na naman ang noo niya. Mukhang hindi ko pa siya nakikitang hindi kumukunot ang noo. Wala. May naisip lang ako kaya napabulong ako. Make me coffee and bring it to my room. Hurry up! I'm too busy and I need it right away. Maotoridad niyang utos sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot ay tumalikod na siya. Ako naman ay kaagad na nagtungo sa kitchen para ipagtimpla siya ng kape. Tanikman ko pa para malaman ko kung matamis na ba. Nang mapagtantong ayos ng pagkakatimpla ko ay nagtungo na ako sa kwarto niya. Kumatok muna ako at kaagad niya akong pinapasok. Nandito na yung kape mo. Inilapag ko iyon sa kanyang table. Palis na ako na magsalita siya. You're not leaving my room until I taste this coffee. Wika niya kaya natigilan ako tumarap na muli sa kanya. Sinimulan niya ng humigop ng kape. Sumama ka agad ang lasa ng kanyang mukha. Sobrang tamis dito. Papatayin mo ba ako sa diabetes? Change it now. Utos na naman niya. Sakto lang naman ang tamis dun eh. Tinikman ko kaya yun. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa kusina. Nakailang balik ako sa kusina bago niya tinanggap ang tinimpla kong kape. Hihikab-hikab na ako. Kailangan ko pang gawin ang assignment ko at gagawa pa ako ng mahabang introduction ko. Naalala kong sira ang cellphone ko. Tumingin na lang ulit ako kay Aaron, baka pwedeng humiram sa kanya ng laptop. Daddy Aaron? Tinakpan ko agad ang aking bibig dahil na-realize kong bigla ang itinawag ko sa kanya. Tumingala siya sa akin. Ang kaninang abala sa kung anong bagay na nasa kanyang table ay nasa akin na ngayon nakatingin. Napangiwi ka agad ako. Baka mamaya, halikan niya na naman ako. Hindi ka pa ba lalabas? Do you still want to watch me here? Seryosong sabi niya at turo niya sa pintuan ng kwarto niya. Nakakahiyaman pero kailangan ko kasi ng gadget. Pwede ba akong umiram ng cellphone? Promise, hindi ko gagalawin ng kahit na ano sa set. Who are you to borrow my phone? Wala ka bang phone at nangihiram ka pa sa akin? Kumunot na naman ang tuluyan ng noo niya. Hindi pa nakontento, naglandas pa ang mga kilay niya. Nasira kasi yung cellphone ko. Kailangan ko kasi gumawa ng introduction ko sa WPS. Kaso, di bali na lang. Nakakamot sa ulo na sabi ko. Gano'n ba kahirap gumawa ng introduction? Bakit kailangan mo pang i-copy kung pwede mo namang i-memorize na lang iyon? Ikaw kasi matalino ka. Sa isip-isip ko lang. Ako, kailangan ko pa magsulat para i-memorize ang pagkahaba-haba daw na intro bukas. Dagdag pa ng isipan ko. Salamat na lang. Isusunod ko na lang sa papel at mag-open na lang ako na maaga sa computer shop bukas. Nalulungkot na sabi ko at saka tumalikod na. Ashley, tawag niya. Natigilan ako at nanlaki ang aking mga mata.